Isang bilyonaryo ang lumuhad sa lupa. Hilingin sa pulubi na pakasalan ang kanyang pamangkin. Ngunit tumanggi, kagagaling lang pala ni Tony dito sa utos ng guro. Nang makita ni Mr. Gu si Tony, siya ay mapanlait, inihagis niya ang sulat sa brazier. Pag-aalipusta sa kawawang Tony, maglakas loob na mag-propose kay Linda. Umalis ka dito. Naglabas ng card ang bilyonaryo. Ibigay ito kay Tony at ipadala ito. Simula ngayon, wag mo na akong guluhin. Hindi naman nagulat si Tony. Inihagis niya ang card sa lupa. Sa oras na ito, dumating ang mayamang young master. Nakita niya si Tony, mapang-asar na sabi, kunin ang pera at lumabas. Tangkilikin ang mahirap na buhay. Galit na galit si Tony. Agad-agad, sinuntok niya si Gu Xiao sa lupa. Tapos tinapakan yung mukha niya. Nagulat ang lahat. Sa oras na ito, sumisigaw pa rin si Gu Xiao. Sabi niya, miyembro ako ng Dragon Guild. Hindi natatakot si Tony. Itinaas ni Tony ang kanyang paa palabas. Agad na tumakas si Gu Xiao. Walang pakialam si Tony. Tinampot niya ang sako at umalis. Pakiusap dito ka na lang. Tony, bulag ako. Hindi kita nakikilala. Mangyaring bigyan ako ng pagkakataon. Magpakasal kay Linda. Ako ay isang pulubi. Hindi karapat-dapat kay Linda. Hindi namin iyon ibig sabihin. Hindi pwede. Pagkatapos ay pumunta si Tony sa Batika. Nakita ni Tony ang pambihirang damong bailo. Ngunit ang presyo ay $50 lamang. Kinuha ni Tony ang pera sa kanyang bulsa at binili iyon. Minamaliit siya ni Gu Xiao. Isang pulubi ang nangangahas na pumunta rito. Bakit hindi ka magpulot ng basura? Kamusta? Bakit ka nandito? Tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan. Kunin ang damong bailong dito. Kailangan ito ng lolo ko. Ito ay damong bailo. Binagay ko sa iyo. Hindi masaya si Tony. Nauna siyang bumili, pero nanakaw ulit. Ayaw ni Linda na mag-aksaya ng oras. Mabilis na umalis, pero pinigilan siya ni Tony. Kung gusto mong mamatay ng maaga si Mr. Gu, please umalis ka na. Maghihintay ako para makakita ng magandang drama. Superior, Tony, kung gusto mo itong chinlong grass, wag mo naman kaming pag-alitan. Nagsasabi ako ng totoo. Wala pang 5 segundo, hihimatayin si Mr. Gu. Bata, how dare you say nonsense? Ayaw mo nang mabuhay. 1, 2, 3. Lolo, tumawag ng ambulansya. Sabi ko sa'yo, kahit may chinlong grass, hindi siya mabubuhay. Hindi bale, ang dugo ay dumadaloy pabalik sa puso. Kung ang emerhensyang paggamot ay ibinigay kaagad, sa karamihan, maaari silang mabuhay ng 3 taon. Maaari mo bang gamutin ito? Mangyaring iligtas ang aking lolo. Ang sakit na ito, hindi madaling gamutin. Iligtas mo lang si lolo. Magbabayad tayo. Kahit papakasalan kita, gusto mo ba akong pakasalan? Ililigtas ko siya ng chinlong grass. Huwag hawakan gamit ang iyong maruruming kamay. Xiaomei, mangyaring tumawag ng ambulansya. Hindi ko hinihiling na magmakaawa ka kay Tony. Ganito na ang lolo ko. Subukan niyang pagalingin si lolo. Xiaomei, ano sa tingin mo? Gusto mo bang tanungin siya? Ayaw mo ba akong tanggalin? Okay, pipiliin ko ang pagkakataon. Hayaang iligtas ni Tony si lolo. Kung hindi matagumpay, aalis ako ng bahay. Iiwan ko ang ari-arian sa iyo. Sige. Ang lolo ko ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Nakikiusap ako na iligtas mo siya. Kailangan mo lang akong paniwalaan. Hindi bale. Mabahong na mamaalimos ng pagkain. Anong ginawa mo? How dare you deceive us? Ito ay peking gamot. Napakatanga mo. Sabi ko sa'yo, kung mamatay ang lolo ko, mamamatay ka rin. Gu Xiao, tama na. Xiaomei, anong gusto mo? Naniniwala ka ba talaga kay Tony? Nakita ko, gusto mong magtaksil. Gising na, lolo, bumangon ka na. Huwag mo akong takutin, tutuperin ko ang pangako ko. Sa iyo ang chinlong grass. Sige. Ang pangalan ko ay Tony. Delikado pa rin ang kanyang karamdaman.
Kung may emergency, pwede mo akong tawagan. Salamat. Napakaswerte mo, Tony. Si Pangulong Go ay isang napaka-espiritual na tao. Pagtuunan kanya ng pansin. Pambihira talaga, Go Group. Ito ay komplikado. Fiancé ni Xiaomei. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa kanya. Tony, Linda, bakit ka nandito? Tony, gusto kitang pakasalan. Huwag magbiro. Tony, seryoso ako. Hindi ako magsisinungaling sa'yo. Miss Linda, ikaw at ako ay hindi na nakatadhana na magkasama. Ayon sa batas, ikaw at ako ay may sertipiko ng kasal. Ano ang gusto mo sa akin? Linda, sabihin mo sa akin. Alam kong kararating mo lang sa kabisera. Wala ka pang matitirhan. Maaari kang magpahinga sa Fenggayaho. Hindi ko kailangan. Hindi pwede. Dahil sa kasal namin, sasamahan kita. Mga dahilan para gawin ito. Parang napilitan ako. Okay, huwag ka nang mag-isip. Tony, mangyaring iligtas si Lolo. Ipadala sa akin ang lokasyon. May lakas ka pa ba ng loob na tumayo dito? Kung hindi mo linawin, Gina mo ni Tony ang kanyang lolo. Bakit ka nahimite? Ako, ito ay talagang isang panlilin lang ni Tony. Manahimik ka, ginagamot ng doktor si Lolo. Ikaw, Mr. Go ay nasa isang mapanganib na sitwasyon. Gamit ang aking kasalukuyang kakayahan, wala akong paraan. Incompetent ka talaga, bakit maaari kang maging isang doktor? Ano ang sinabi mo? Sabi ko napaka-inutil mo. Tama, mabahong pulubi, bakit ka nandito? Ikaw nga, sinaktan mo si Lolo, walang malay si Lolo, kung hindi dahil sa Chico. Gu Xiao, natatakot akong mamatay ang lolo mo ngayong hapon. Haha, nakakatawa. Dito, paano magkakaroon ng isang bagay tulad ng Qigong? Napakatanga mong tao. Ang iyong mga kasanayan sa medikal ay napakahina. Xiaomi, huwag magdala ng pulubi dito. Sabihin sa kanya na lumabas. Tatay, subukan niya. Naniniwala akong kaya niya. Xiaomei, isa kang unfilial na bata. Tingnan ko, gusto mong patayin si Lolo. Hindi ako. Nakahanap ka ng pulubi na magpapagamot sa matanda. Gusto mo siyang patayin. Masamang tao. Sabi mo incompetent ako. At ikaw, nakikita kong wala kang sertipiko ng doktor. Wala akong certificate, pero kaya kong iligtas ang buhay ni Mr. Gu. Xiaomi, sinabi ko ito sa huling pagkakataon. Itapon mo ang basurang dala mo. Napakatanga ng doktor na ito. Hindi ko kilala. Gusto mo akong irate. Hindi mo pa-turn. Ang isang talunan ay dumarating upang ituro ang mga daliri. Ang sinasabi mo ay, si Shengai ay nasa Kunlun Mountain. Mabuti, si Shengai ang aking Panginoon. Shengai, paano? Itong pulubi, kilala mo ba si Shengai? Noong nangaral ako sa bundok Kunlun, parang ang daming pumupunta para mag-aral. Hahaha, ang galing mong magsinungaling. Isa ka lang basurero, bakit hindi ka muna maupo? Ipapakita ko muna sa'yo ng libre. Huwag magsalita ng walang kapararakan sa basurang ito. Hibilisen, tawagan si Shengai para tumulong. Kahit noong dumating si Shengai, ang sakit ni Jigo. Mahirap din Aisol, mayabang na bastard. Sinasabi ko sa'yo, kung mamatay ang lolo ko, ililibing din kita. Okay, maghihintay ako dito habang nagmamakaawa ka sa akin. Dumating si Shengai. May-ari. Mangyaring iligtas ang aking lolo. Gustong saksakin ng diretso sa puso. Ang kanyang dugo ay umaagos pabalik. Alam mo ba ang kahihinatnan? Nakatusok ang karayom na ito. Mapapabilis lamang nito ang sirkulasyon ng dugo. Wala ka man lang medical certificate. Maglakas loob na maging mayabang. Umaantala mo ang paggamot. Anong nakuha mo? Nakakaapekto ka sa paggamot. Sasampalin kita. Siya ay walang kakayahan. Tingnan mo ang treatment niya. Mamamatay si Jigo sa loob ng 2 oras. Isa kang matapang na aso. Natutunan ang pamamaraan ni Shengai mula sa hari ng bundok ng Kunlun. Hindi maaaring magkamali. Hindi ko akalain na magiging ganito ako kasikat. Naglakas loob ka bang magpanggap bilang hari ng Kunlun Mountain? Ang bastos na ito, nakagawa ka ng isang malaking pagkakamali.
Kaibigan, hindi mo ako kilala.